Hello. Ayan. Good morning, a blessed church. Ay, parang mahina. Antok pa po ba? Isa pa nga. Good morning, a blessed church. Amen. Isang pagpapalaing araw pong muli sa ating lahat at sa mga kasama po namin sa online. Isang magandang umaga po sa inyo. Ayan. Meron po ako nakikita ng mga nagbabalik po dito. Ayan, kaway-kaway naman po tayo kina Ate Ems, Kuya Edric at sa mother po niya, no? At sa mga taga-Dasma na nandito po ngayon. Ayan, at sa mga hindi po natin nakasama ng buong isang linggo, maaari ba tayong magkaway-kaway? Kaway-kaway sa ating mga kapatid. Ayan. Ayan, sana kung nandito po kayo mga kapatid namin sa online, makikikaway po kami sa inyo. Ayan, praise God. Samahan niyo po akong basahin ang nasa Psalm 108, verses 3 to 5. Inaanyayahan ko po kayong tumayo. Ayan, sige po. Basahin po natin yung nasa Psalm 108, verses 3 to 5. Ayan, sabi po dito, I will give thanks to you, O Lord, among the peoples. I will sing praises to you among the nations. For your steadfast love is great above the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Amen. Praise God. Nawa po ay ganito po yung maging desire ng ating puso, hindi lamang po today, hindi lamang po ngayong linggo, kundi every day of our lives, na talagang papurihan at pasalamatan po ang ating Panginoon. Dahil tunay po na siya ay karapat-dapat. Amen po ba? Amen. Praise God po sa kanyang kabutihan, sa kanyang kadakilaan, at sa walang hanggang pag-ibig po sa bawat isa. Tayo po muna ay manalangin. Our Heavenly Father, mahal naming Panginoon, tunay nga po, Lord, na dakila ka, Panginoon, at wala kang katulad. Kinikilala ka namin, Panginoon, bilang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, nakikita niyo po, Panginoon, ang sitwasyon ng iyong mga anak sa pagkakataong ito, O God. We pray, Lord, nakatagpuin niyo po ang bawat isa, Panginoon. At sa aming pong pag-aawitan, sa aming pagbibigay ng papuri at pagsamba sa iyo, Panginoon, please enable us, Panginoon, na magawa namin ito, Lord, with all our heart, to glorify you, Panginoon, you alone, Panginoon, because you are worthy, O God. Nawa, Panginoon, patuloy niyo po, Lord, na talagang gabayan ang iyong mga anak, O God. At ikaw po, Lord, ang itatanghal namin sa lugar na ito at wala ng iba. To you be all the glory, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. So, handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. Dahil tunay nga sa ating Diyos
may forever. Pakisabi nga yan sa iyong kapatid, sa iyong katabi, may forever kay Lord. Amen. Because our God is forever faithful. He is forever strong. He is forever na talagang yung pagmamahal sa atin. And His love endures forever. Kaya mga kapatid, tayo ay umawit sa ating Panginoon. Give thanks to the Lord our God and King. His love endures forever. For He is good. He is good. He is above all things. His love endures forever. Come on, church, sing praise. Sing praise with a mighty hand, with a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Amen. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Yes, Lord. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Come on, church. Forever God is faithful. Yes, you are. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Minsan pa, sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. Yes, God, you are faithful. Forever you are faithful. Forever you are strong. Forever you are with us. Forever. Forever. Amen. Yes, let's clap our hands for our God. Ayan, sabi po sa Psalm 145, verse 3 ay NLT po ang gamitin natin. Sabi po doon, God is, ayan, nakalimutan ko. Sa Psalm 45, verse 3, God is worthy of praise and no one can measure His greatness. Amen. Ayan po. Kaya sa pagkakataong ito, ating pong dakilain, ihayag ang kadakilaan ng ating Panginoon sa ating patuloy na pag-aawitan. How great Thou art. Yes, Lord. How You really are worthy, Panginoon. Let's sing. Oh Lord my God, when I in awesome wonder conceived
the words thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. And sing the song. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, yes you are. How great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Yes. And when I think that God is Son that sparing, sent him to die, as curse can take it in, that on the cross, that on the cross, yes Lord, my burden gladly bearing, he bled and died to take away. Thank you, Jesus. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come, yes Lord. When Christ shall come, with shout of acclamation, and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration, and then proclaim, my God, how great thou art. Yes, Lord. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Yes, you are great and mighty. Great and mighty, oh so wonderful. Yes, you conquer all, you conquer all. God our Father, God omnipotent. Yes, you reign on high, you reign on high. God and mighty, great and mighty, oh so
say you got to be. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Yes, Lord, truly you are great, O God, Panginoon. At wala pong katulad, Panginoon, ng iyong kadakilaan, ng iyong kapangyarihan, ng iyong kabutihan sa iyong mga anak, O God. Thank you, Lord, for saving us, Panginoon. Thank you for giving Jesus, your one and only Son, to die for us, to redeem us, O God, bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong kahabagan, O God. Thank you for your saving grace, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy mo, Lord, na kami po ay turuan, hawakan, Panginoon, because you know how weak we are, oh God. And we need you, Panginoon. We need your grace, we need your love, we need you every day of our lives, Panginoon. Salamat, Panginoon, for the truth, oh God, na kami po ay secure, oh God, ang aming mga buhay sa iyong kamay, oh God. And kulang po ang salita, Panginoon, upang talagang ikaw ay patuloy na papurihan at pasalamatan, oh God. Pero tingnan mo, Lord, ang aming mga puso, Panginoon, ang puso ng A Blessed Church, oh God, na tunay na sumasamba at nagpupuri sa iyo lamang, Lord, dahil ikaw ay karapat dapat, oh God. Purihin ka, Lord, papurihin ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. To you be all the glory, oh God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Glory to our God. Good morning po sa ating lahat. Umpisang bahagi pa lang po ng ating worship service ay na-bless na po tayo, no? Agad tayong sa pag-aawitan sa ating nag-iisang Diyos sa pamamagitan ng ating A Blessed Voice. Amen po ba? Amen. Lahat po ng napagpala, pwede po bang isang malakas na amen? Buksan po natin ang aklat natin sa ang ating Bible sa Isaiah 12, 4 hanggang 5. Sabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ay inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang gawa. Ipahayag ninyo ang kanyang pangalan. Umawit kayo ng papuri kay Yahweh, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ito sa buong daigdig. Marapat lamang na ating papurihan ang ating Panginoon sa pamamagitan ng awitan at pasalamatan natin siya sa kabutihang loob at pagtugon niya sa mga pangangailangan natin araw-araw. Tinatawagan ko po ang ating pastor to lead us in prayer of thanksgiving. Salamat po, Ate Angie. Pakibati mo muna po yung inyong mga katabi at i-express nyo po sa kanila kung gaano kayo nagagalak na makita sila ngayon. At bukod po sa karaniwan nating nakikita every Sunday, kasama po natin ngayon si Kuya Edric at Ate M. Ayan, nandito po sila sa banda. Kasama po ang kanilang butihing ina. Welcome po. At meron din ako na-meet kanina na friend ni Lexine, si Jenica, doon sa huli. Hello, Jenica. Ayan, no? Di ba? So, at saka, kapatid ni Jodani. Yun, kapatid ni Jodani. Hello, ang pangalan po? Ami, kapatid ni Jodani. Ani, okay. Kapatid po yan ni Jodani. Kawawa naman po, no? Biro lang. Joke lang, Ani, ano? Si Jodani ay isang, pagpapala sa aming lahat. So, welcome po
Sa mga kasama natin na bumiyahi pa mula sa Dasmariñas, purihin po ang Panginoon sa kanilang buhay. Mamaya magkakaroon po kami ng short fellowship, no? Feel free to join kapag free po kayo. At kanina po, siguro po napansin po ninyo, meron po mga form na nandoon sa table. Ito po listahan ng mga praise reports, no? Kung meron po kayong gustong ipagpasalamat sa Panginoon, gamitin po natin ito, i-maximize. At dapat po, kasama po sa ating mga kinapapanabikan every Sunday po ay yung magdala ng haing pasasalamat sa Panginoon. No? So, nakakatuwa, hindi tayo nire-require ng Lord na magdala ng isang sakong bigas tuwing linggo, o kaya magdala ng mga gininto ang alahas natin, di po ba? Walang ganun, So, ang gusto lang ng Panginoon, dalhin natin ang ating mga pusong mapagpasalamat. Kayo po ba ay may dalang ganyan ngayong umaga? Talaga po? Baka po meron kayong mga naisulat dyan, bigay niyo po sa akin ngayon. And those praises are meant to be proclaimed. So kasama po dyan yung mga nagdiwang ng kaarawan, mga nakaraan. Sige na po, huwag niyo na pong isikreto yan, di naman kami magpapalibre. Okay? Si Janelle, I think last time ay nagdiwang ng kaarawan, yung iba sa inyo. No? Ako po personally, gusto kong pasalamatan ng Panginoon sa isang successful po na council meeting with the elders kahapon. Salamat sa pagkapala ng Panginoon. At on a personal level po, I'm praising the Lord and thanking Him for His provision and sustaining grace dahil po ang inyong pastor po ay balik-aral. Balik po ako sa seminary at medyo mahirap po, pero salamat sa habag ng Panginoon na tayo po ay tinutulungan. Meron pa po ba na gustong mag-proclaim ng kanilang Thanksgiving? Kasi hindi pa kayo sanay, no? But every Sunday, kuha na po kayo ng empty form. At next Sunday po, dalhin nyo na agad yung inyong praise report so that we will have the chance to glorify the Lord with it. Okay? But for now, sama-sama po tayong tumayo at ihain po ang ating pasasalamat sa Panginoon. I-convert po natin yung ating mapagpasalamat na puso sa celebration of praise, clap of celebration for the glory of God. Dahil siya ay dakila, tapat sa kanyang pangako, hindi nang iiwan at hindi kailanman magmamaliw ang kanyang pag-ibig. Let's give the Lord what He deserves today. Let's thank Him for all the things that He has done for our lives. Let's pray. Panginoon, nandito po kami, Panginoon, sa lugar na ito, Lord. Bit-bit ang aming mga pasasalamat na kung isusulat namin sa isang pirasong papel, Panginoon, ay hindi magkakasya. Na kung gagamitin namin ng buong araw, Panginoon, ay magkukulang pa, Panginoon. Na kung kami ay magiging conscious lang, Lord, sa mga bagay, Lord, na ginawa mo para sa amin, bukod pa doon sa mga bagay na hindi namin alintana, hindi namin napapansin, hindi namin nakikita, Lord, masasabi namin, Panginoon, na Ikaw ay tunay na tapat at tunay na nag-iingat sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagpapawi ng aming mga alalahanin, sa pagpapaalala sa amin na Ikaw ang aming Diyos na aming mapananaligan. Salamat po, Panginoon, sa pangako ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng pagdakila at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Bible sa Deuteronomy 32 verse 46 to 47.
Deuteronomy 32 verse 46 to 47. He added, "Take to heart all the words of warning I have given you today. Pass them on as a command to your children, so they will obey every word of these instructions. Instructions are not empty words. They are your life. By obeying them, you will enjoy a long life in the land you will occupy when you cross the Jordan River." Para po sa magandang balita, Deuteronomy 32 verse 46 to 47. Sinabi niya, "Itanim nyo sa isip ang mga salitang narinig nyo sa akin ngayon. Ituro nyo sa inyong mga anak upang masunod nilang mabuti ang buong kautusan. Mahalaga ang mga salitang ito sapagkat dito nakasalalay ang inyong buhay. Kung susundin ninyong mabuti, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing sasakupin ninyo sa kabila ng Jordan." Ito po ang mga salita ng ating Panginoon. Maari na po tayong magsiupo. At para po sa paghahatid ng mensahe ng ating Panginoon, ito po ay sermon series. Medyo magpapahinga po muna tayo sa Revelation, no? Ito po ay sermon series ng The Five Pillars of Reformation na may title na Sola Scriptura, Part 1. Atin pong i-welcome sa pulpito, palakpakan po natin sa pangalan ng Panginoon ng ating pastor, Pastor Kerux Pasco. Good morning po ulit. Morning po. At good morning na rin sa mga kapatid natin na nasa online streaming ngayon. Yung iba sa kanila ay nasa malayong lugar, no? Yung iba naman sa kanila ay providentially hindered. Ibig sabihin po, iba ay talaga namang gustuhin man na nasamahan tayo ngayon ay hindi nila magawa dahil ilan po sa kanila ay may sakit, ano? So I heard this morning na si JB, no, nakasama lang namin kahapon, ay hindi pa rin humihinto yung kanyang allergy. So but we know that JB is with us in spirit kahit siya po ay nasa kanyang tahanan at ang kanyang kasama ng kanyang pamilya, no? At alam ko si Nel is also at home now, no? Dahil siya po naman ay masakit ang ulo. So marami tayong kasama. Alam niyo po ba na ang dami ko nakikilala online na nakikisalo pala sa atin sa pamamagitan ng ating worship streaming. I have yet to visit one person na taga-Imus, and si Mariel Trinos. Mariel, kung nandyan ka, hello sa iyo. Yung kanyang tatay po ay bedridden, but we're praying na sa tulong at kagalingan na ipagkakaloob ng Panginoon, makita natin si Mariel at ang kanyang pamilya ng personal soon. At marami pa po. So we're praying po na itong araw na ito ay maging pagpapala sa ating lahat. Hindi ko alam kung na-disappoint kayo dahil hindi natin itutuloy muna ang Revelation ngayon dahil pa-excite ng Revelation, pero yung pagkakasabi ni Ate Angie kanina, magpapahinga po muna tayo sa Revelation. Parang napagod talaga tayo sa Revelation, Hindi naman kasi talaga madali iyon, pero napakaganda na ito po ay ating isinusuong sa pag-aaral kasi may pagpapala na hatid ang Revelation kagaya ng sinasaad dito, but at this point, pansamantala po natin itong ihihinto para bigyang puwang naman po ang pagdiriwang ng tinatawag nating Reformation. Today po is the Reformation Month. October is a Reformation Month, At ang A Blessed Church po ay bukas o pamilyar sa aspetong ito, nakakatuwa 'yon, at kapag tiningnan po natin ang paligid, kapag tinanong mo, especially yung mga kabataan, they don't know what Reformation is about, Alam nila na malapit na ang Halloween. Okay? Sa mga matatandang lalaki, alam nila na Oktoberfest ngayon, at marami pang sineselebrate, I think Teachers Month din ngayon at napakarami pa, Pero pag tinanong mo sila ano yung Reformation,
merong kakapusan sa kaalaman pagdating sa bagay na ito. Pero pag-uusapan natin ngayon kung bakit ito mahalaga. Ang goal natin ngayon ay pagkatapos ng worship service na ito, uuwi kayo na talagang dumobre ang inyong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Ma-appreciate ninyo kung anong pinagdaanan ng mga naunang Kristiyano sa atin para lang panindigan, ipaglaban yung authority ng Scripture within the church, no? Or above the church. So, ibabaling po natin ang pag-aaral tungkol sa 5 pillars of Reformation o 5 haligi ng Reformation. Okay? At ngayon po sisimulan natin ang Sola Scriptura. Para bigyan po kayo ng tanaw kung ano po itong 5 ito. Ito po, meron po tayong listahan. We have Sola Scriptura na pag-uusapan po natin today. And Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, at Soli Deo Gloria. Okay? Hindi po ako si Harry Potter at hindi po tayo nagmamagic. No? Yan po ay mga Latin words na may malalalim pong kahulugan na talaga namang kailangan po nating maintindihan kasi po, diyan po nakasalig yung ating pagiging evangelical Christian. Pag sinabing evangelical Christian, sa totoo lang po, nung panahon po ng Middle Ages, okay, yung pagiging evangelical po ay synonymous o katumbas sa pagiging reformed. Okay? Pero ngayon medyo nagkakaroon na ng malayong definition itong dalawang ito, no? That we could no longer claim to be reformed katulad ng ibang mga churches, dahil nagkaroon na ng ibang mga pagkakategorize, no? Pero ang essence lang naman po ng ating pagiging evangelical is that we are going back to Scripture. Bumabalik po tayo sa Ebanghelyo. Okay? Sa panahon po ngayon, nangingibabaw po yung mga prinsipyo na hindi naman po iniuutos at itinuturo ng Biblia, even within the church. Don't be surprised, kahit po yung mga Gnostics belief, alam niyo po ba yung Gnosticismo? Yung mga katuruan na talaga namang hindi naman sinusuportahan ng Bible na noon pa man problema na ng early church, ay nakapasok na sa simbahan. Okay? Kung kayo po ay fan ng tinatawag nating The Secret, yung iba sa inyo siguro ni-YouTube pa yan o nakabili pa kayo ng libro. Yung librong yun po, The Secret, no, ay tumataliwas po sa katuruan ng Biblia. Ang turo po ng The Secret ay kung ano ang sabihin mo, no, haharap ka sa salamin at kung ano ang sabihin mo, yun ang mangyayari sa iyong buhay. No, kapag sinabi mong gwapo ako, no, mag-aasawa ko ng mayaman at magandang dalaga, 'di ba? Uulan ng pagpapala sa aking buhay, no? Magkakaroon ako ng sasakyan, magkakaroon ako ng bahay, no? Ang tinuturo ng The Secret, minamagnet mo yung blessings, no? Pero hindi po 'yan ang tinuturo ng Bible sa atin kasi hindi naman po tayo sovereign, no? Wala pong kapangyarihan ng ating mga salita, no? Pero ito po ay nakapasok na sa loob ng iglesia and nakakahiyaman pong aminin, ako po ay nakapasok din po yan sa aking buhay at one point, no? But praising the Lord that we have the chance to correct all that at manumbalik po sa kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay, no? So sa pagkakataong ito, ilalaan po natin ang pag-aaral dun sa tinatawag na Sola Scriptura. Ano bang ibig sabihin yan? At bakit yan mahalaga? Okay? Naalala ko last year, hindi naman natin ito diniscuss. No? Pero ngayon, magkakaroon tayo ng pagkakataon na balikan. So, kung marami sa inyo ay familiar na at nasasabi nyo na, si Pastor naman, inulit na naman yung solas, alam ko na yan. Ano? Well, this is a chance for us to be refreshed. Kung kayo naman po ay bago sa inyong pananampalataya o bago-bago pa lamang pong nakaka-join sa A Blessed Church, this is an opportunity for you na makita kung ano po yung pinakapangunahing katuruan na niyayakap po ng A Blessed Church. Okay? With this solas. Okay? So, bago po yan, manalangin po tayo. Let's pray. Panginoon, sa iyo po ang pagtatanghal, pagdakila, kapurihan, pagsamba, Panginoon. Ikaw po ang nararapat sa lahat ng lahat ng ito, Panginoon, dahil ikaw ay dakila, tapat. At Panginoon, lagi po naming aalalahanin yung habag mo sa amin, Panginoon, na sa araw na ito, pwede ka namang hindi magparamdam, pwede ka namang hindi mangusap,
Pwede mo kaming baliwalain. Pwede mo kaming hindi siputin sa lugar na ito, Lord God. Pero sa iyong dakilang habag, dakilang pagmamahal sa iyong mga anak, nilalayon mo, Panginoon, na ipahayag ang inyong sarili. And that's what's gonna happen today. Because we know, Lord God, that you love us and you want us to be guided through your word. And we thank you, Lord, for this privilege of sitting at your feet and listening to your word. Salamat po, Panginoon, kami po'y gabayan po ninyo at turuan at bigyan ng pusong mapagpasakop sa inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So mga kapatid, bago po tayo dumako sa pag-aaral ng 5 pillars of Reformation na naisa-isa natin kanina, alamin po muna natin kung ano ang Reformation at kung bakit natin ito dapat ipagdiwang. So magkakaroon tayo ng mabilis na rundown o pagbabalik tanaw sa kasaysayan para magkaroon tayo ng background kung ba't may mga sola-sola dyan, ano? So, simulan po natin yung usapan doon sa tinatawag na formation stage ng simbahan. Okay? Yung pagsisimula ng simbahan, paano tayong na-form? So, itinatagpo ni Jesus ang Christian Church noong 30 to 33 AD. Okay? Nung siya po ay namatay, ibinuwis ang kanyang buhay at dumanak ang kanyang dugo na ipinambili para sa kanyang iglesia. Okay? The church is purchased by the blood of Christ. Okay? So, siya po'y muling nabuhay, no? At nakita ng mga apostol, ng kanyang mga disciples, okay? At sa kanyang paggabay, sila po'y binigyan ng mga tagubilin. So, the church started that way. At mula po sa pagiging minor religious group, na kadalasang inaapi, inuusig, no? Sinusundan ng panganib. Ano pong nangyari sa Christian Church? Lumago po ito at nagtamo ng opisyal na pagkilala mula kay Roman Emperor Constantine noong 313 AD. So yung Christianity na pinag-uusapan po natin sa seven churches of Revelation na palaging pinapersecute at palaging pinagkakaitan ng karapatan, tinatanggalan ng mga pribilehiyo, inaapi, pinapatay, kinukulong, no? Nagkaroon po ng bagong kondisyon nung dumating po si Emperor Constantine, no? So ano pong nangyari? We were officially recognized as as a major religion in the Roman Empire. Ngayon po, meron pong isang pangyayari sa Rome noong 580, bumagsak po ang political government ng Rome. Okay? Yung tinatawag nating the fall of Rome. Kasi po, sila po ay sinugod ng mga barbarians coming from the northern and central area ng Europe. No? So, ang nangyari po, bumagsak po ang Roma. Sila po ay naggapi ng mga barbarians. Okay? At dahil po wala na pong political government, hindi nag-exist ang Roman Emperor, no? Nawalan ng sistema, nawalan sila ng pondo, nawalan sila ng formal na institusyon para mahubog ang society. So there were no adequate literacy program for the people. Kaya ang tawag din po ron Dark Ages. Kasi the people were ignorant of so many things. Kasi po talagang nag-collapse ang Roman government. No, politically and sa area po ng economics and even po sa mga educational aspect. Okay? So ano pong nangyari? Nung wala pong sumasalo doon sa governmental function, wala pong nagli-lead. Alam niyo po kung sino ang naging leader? Okay? Inilagak po sa balikat ng Christian Church ang tungkulin ng pagtuturo at paghuhubog sa lipunan. Okay? So tayo po, ang Christian Church po ang naging primary educators. Na? So, kaya po yung idea po ng isang local church ay nagkakaroon ng school, I believe it's a good idea. Kasi sa simula, yun po ay tungkulin na iniatang sa atin ng Panginoon upang maghubog ng kaisipan, lalong-lalo na ng mga kabataan. So, doon sa Western society, the Christian Church were doing its work, its job, no, by God's grace para hubugin ang lipunan according to the Word of God.
So what do we see here sa formation stage, mga kapatid? From humble beginnings, the church took the role of governing leadership. Okay? Ba? Nag-iba yung sitwasyon, ano? Biglang umangat yung estado ng Christian church, no? Tayo ang naging leader ng society. But then, kagaya ng karaniwang kinasasadlakan ng isang tipikal na tao, no? Kapag nabigyan ng kapangyarihan, kapag nabigyan ng kayamanan, nakakalimutan ang kanyang pinanggalingan, hindi po ba? Nagiging mapangmataas, nagiging mapang-api, nagiging mapanghamak, no? So, ganun po ang kinasapitan ng isang ng Christian church, no? After the formation comes the deformation stage. Okay? Nagkaroon po ng deformation, na-deform. Yung magandang hubog po ng simbahan ay nawasak, nasira. Okay? So sa paano pong nagsimula yan? Ang Christian church po during that time ay nahahati po sa dalawang area. Okay? We only have one church. Ang ibig pong sabihin ng Catholic during that time ay universal church. Okay? So technically, lahat po tayo Catholic in a sense that universally, we are part of the body of Christ. Kaya nga po, merong mga creed na binabasa po tayo. Halimbawa, merong Apostles' Creed at makikita po ninyo yung word na one Catholic Church. It's not pertaining to the Roman Catholic religion now. No? So, lahat po tayo Christian, we are universally Catholic, but not all of us are Roman Catholic. Yun po ay magkaibang bagay. Okay? Now, tingnan po natin yan. Nahahati po sa dalawang bahagi ang Christian Church during this stage. Meron pong eastern at western part. Okay? At itong eastern at western part, nagkaroon po ng sigalot. Marami po silang bagay na hindi na pagkakasunduan. Okay? Sa mga turo, mga practices. Okay? Ang West naniniwala na kailangan may Pope. Ang East, sabi nila, hindi ako naniniwala sa authority ng Pope. No? Pati yung communion, yung aspeto patungkol sa communion ay kanilang pinagtatalunan. Yung mga prinsipyo patungkol sa Lord's Supper ay kanilang pinagtatalunan. At napakarami pang bagay na kanilang pinagtalunan. Ano? So, nagkaroon po ng tension. At ito po ay isang matagal na conflict na umusbong at lumago at nagpatuloy. No? This was from 500 AD hanggang 1000 or 1500 AD. No? So, nakikita po natin yung map, no, diyan sa screen. Now, ano po yung mga bagay na nakaapekto majorly sa kanilang relasyon? Una po, yung political and economic crisis. Dahil nga po, dark ages ng mga time na ito, kakatapos lang po ng invasion, no, ng pananako po ng mga barbarians from the northern and central Europe. Sige po, yung next screen natin. So, yung the fall of Rome na tinatawag, so nagkaroon po ng ganitong bahagi. So, nagtatalo-talo sila kung sino dapat ang mangunguna, kung sino dapat ang susundin ng lipunan, no? Kung kanino mapupunta yung obligasyon. At napakarami pa, no? Pati yung resources ay kanilang pinagtatalunan at marami pang ibang bagay. Nakaapekto rin po sa kanilang relationship yung geographical distance. Kasi nga magkalayo sila, no? Magkaiba rin sila ng lengguwahe. Yung nasa western part, this is a Latin-speaking community. So they speak Latin, no? Tapos yung sa Greek naman po, yung eastern part naman po, they speak Greek. Okay? So magkaiba sila ng lengguwahe. Kaya lang po yung nasa Greek side, they have a lot of advantages. Marami po silang advantages. Bakit? Kasi po, unang-una ang New Testament ay isinulat originally in Greek. So mas madali sa kanila na unawain, intindihin at pag-aralan ang Biblia, no? Doon sa western part, karamihan po mga Latin-speaking na scholars, although meron din namang mga Greek readers, mga Greek literate na scholars, pero kakaunti lamang ang theologian sa kanila, no? Kung ikukumpara doon sa eastern part. Okay? So napaka-flexible nila sa language itong eastern part, no? Mas maraming theologians at mas marami pong literate doon sa eastern part, no? Kasi yung kanilang means ng pag-aaral is through the native language. Natatandaan niyo po ba yung bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas, no? Kung saan nagkakaroon ng misa pero yung pare ay nagpi-preach in Latin. Tapos yung mga peasant hindi nila maunawaan, ano? So
Ibig sabihin, hindi nila naiintindihan ng Bible. In fact, there was a time in history kung saan meron pong isang Bible scholar na nag-translate ng Bible, no, into English. Siya po ay pinapatay dahil hindi po nagustuhan ng western part yung pagka-translate, no? Why? Because they wanted the people to be blind doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. No? So, they were able to control the minds of people kasi hindi naman alam ng mga tao kung anong sinasabi talaga ng Biblia. So, lahat ng katuruan, kahit kalokohan, kaya nilang ipasok sa kanilang mga sermon. Kaya nilang ipasok sa isipan at lasunin ang puso't isipan ng mga tao because they don't know the Scripture. So, that's one big difference between the West and the Eastern part of the church, mga kapatid. Okay? So, kaya mas marami pong educated, marami pong literate, nakakapagbasa, nakakapagsulat doon sa Eastern part kung ikukumpara po doon sa West. Okay? Now, humantong po itong conflict na meron ng East at West ay humantong po sa isang malawakang hiwalayan. Na? So yung universal, one Catholic Church, one universal church, ay nahati po sa dalawa. Nagkaroon po sila ng paghihiwalay at yung eastern part, yun po yung tinatawag natin ngayon na Greek Orthodox. Okay? Ito po yung Eastern Greek Orthodox. And they still exist even today. Okay? At yung kabilang bahagi naman po, yun po yung tinatawag natin ngayon na Roman Catholic religion. Okay? Dati po, Roman Catholic Church ang tawag ko, but I realized they're no longer functioning as a true church. So, I would rather call them Roman Catholic religion. So, nakikita po natin yung nangyari po sa dalawang ito. No? So, lumagana po ang mga unbiblical teachings at practices doon sa western part, doon sa Roman Catholic na area, na kanilang pinamumunuan. So, lumagana po, ang dami pong mga katuruan ang simbahan na hindi naman po based sa Scripture. Okay? Katulad po ng purgatory. Okay? Na hindi naman yan biblically supported. Okay? Katulad po ng praying to the dead or praying for the dead. Hindi po tayo tinuturuan ng Biblia na manalangin sa patay. Okay? At ipanalangin ang patay. No? That's not a biblical teaching. Yung infallibility of the Pope, naniniwala po sila na lahat ng opisyal na nakapahayagan ng Pope ay walang pagkakamali. No? So, ibig sabihin, ang salita ng Pope ay naging ka-level na ng Bible. So, isa po yan sa mga katuruan na kanilang isinusulong at syempre yung popular na tinatawag nating indulgences. Ano yung indulgences? Kung gusto mong mapatawad sa iyong mga kasalanan, at kung gusto mo, kunyari meron kang anak o kamag-anak na malapit ng mamatay dahil siya ay may malubhang sakit at gusto mong siguruhin ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa na siya ay malilinis agad-agad sa purgatorio, what you do is you go to the church and buy an indulgence. Okay? Ito po ay certificate na pirmado ng Pope. Okay? So bago pa po nauso ang kabaliwan ni Apollo Kibuloy, ito po ay nangingibabaw na sa Roman Catholic religion during this century, okay? During the 15th century, or even lesser than that, no? Or even earlier than that. Okay? So ang tawag po doon sa indulgences, forgiveness for sale. Gusto mo mapatawad, bilhin mo ang kapatawaran mo. Okay? Naintindihan po natin mga kapatid, at marami pa pong iba. At ito po ay tinanggap ng mga tao na parang galing sa Diyos. Alam niyo po kung magkano ang indulgences, ano? Okay? Katumbas po ito ng half-year wage. So kung sa buong isang taon, ikaw ay sumisweldo ng 100,000, no? Magkano yung indulgence? No? Grabe, no? Siyempre, bakit? Kaluluwa mo ang pinag-uusapan dyan. Di ba? Mas gugustuhin mo ng bilhin yon kaysa mapunta ng impyerno. Di ba? At mahal na mahal mo yung anak mo, ito, hindi mo na maisulong ang kanyang kalusugan, and your only hope is that the soul of your child will go to heaven. Di po ba? So what do you do? Ang sabi ng church, bumili ka ng indulgence. Okay? Naintindihan po natin? Even the teaching about the purgatory is not in the Bible, mga kapatid. No? There's only heaven and hell. Kaya lang, para patunayan na ito ay biblical teaching, ang ginawa nila, yung mga na-reject ng mga early scholars, na bahagi ng Biblia,
no? Yung mga tinatawag na apocrypha, deuterocanonicals, ni-reject yun ng mga early church fathers natin. Kaya lang ibinalik po ng West noong 16th century. Okay? Kasi ang sabi ni Martin, ang sabi ng mga reformers, hindi biblical yan. Anong di biblical? Kasama yan, oh. So ginawa nilang Bible yung mga na-reject na aklat. No? Kaya pag nagpunta kayo sa bookstore at kayo'y Christian naman at naghahanap, gusto nyong bumili ng Bible, o baka ang madampot po ninyo, yung nakalagay na with deuterocanonicals. Yun po ay Catholic Bible. Pero hindi po yun masamang basahin. Pero hindi natin pwedeng ituring na salita ng Diyos. Yun po ay extra biblical reference po lamang. Okay? So, yan po ang nangyari mga kapatid. So the western part of the church, o yung the Roman Catholics, abandoned the Christian faith and abused the flock that was entrusted to them. So inabuso nila yung mga tao, no? Lahat ng pwedeng pagkakitaan, ano, sa pamamagitan ng mga kasinungalingan na pinamukha nila, tinuturo ng Bible, pero hindi naman. No? Hindi naman. Kaso yung mga tao, kamot ulo, o baka nga nasa Bible yan. Sundin na lang natin si Father. Naintindihan po natin kung gaano katragic ang sitwasyong ito, mga kapatid. Now, let's go to the third stage na may kinalaman sa ating pinagdiriwang ngayon, yung tinatawag nating Reformation. Okay? So pagdating ng panahon, ginamit po ng Diyos ang isang respetadong monk at seminary teacher na ang pangalan po ay si Martin Luther. Okay? Upang labanan ang mapang-abusong sistema na lumaganap sa Roman Catholic Church. Lumaganap doon sa western part. Kaya po noong October, particularly 31, 15, 17, ipinako niya po sa pintuan ng Wittenberg Church doon sa Germany ang kanyang 95 thesis. Ito pong 95 thesis ay naglalaman po ng 95 na argumento na kumakalaban po doon sa mga unbiblical teachings ng Roman Catholic. Okay? Si Martin Luther po is a theologian, Bible scholar, at a seminary teacher. Ang totoo po niyan, ang gusto lang po sana ni Martin Luther ay baguhin yung sistema sa loob. Wala po siyang naisin na hatiin ang simbahan. No? Ang gusto niya lamang po ay gawing naaayon sa Biblia ang katuruan nito. No? Kaya lang po hindi po ito tinanggap ng Roman Catholic at ito po ang naging pasimula ng tinatawag nating Protestant Reformation. No? So, kaya po natin pinagdiriwang yung October as a Reformation Month dahil ito po ay nagpapahiwatig o pagbabalik tanaw sa kalayaan, no, na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon through the Reformers. Pinalaya tayo sa mga kaignorantihan, no, patungkol sa Biblia. So what happened? Yung kanyang 95 thesis ay hindi welcome. By the way, alam niyo po kung anong ginamit ni Martin Luther na medium ng pagsusulat during that time? The 95 theses were written in Latin. So anong ibig sabihin? Nung ipinako niya sa church yan, no, karaniwang practice po kasi yan kapag naghahamon ka ng debate. Kapag meron kang gustong i-clarify o i-correct sa simbahan, kumbaga parang ipepresent mo yung iyong thesis para mahamon yung mga scholars na tingnan yung iyong argumento. So ibig sabihin, yung 95 thesis niya is not meant para guluhin ang simbahan, no? Bakit? Kasi ang hinahamon niya mga scholars din, mga Bible scholars of his time. Kasi hindi naman naiintindihan ng mga peasant yung 95 thesis because they don't speak Latin. No? Naintindihan po natin? So ang gusto ni Martin Luther, makita ito ng mga kapwa ko scholars para maituwid natin ang ating mga practices. Kaya lang po, merong isa sa mga estudyante niya na nabasa in Latin at nakita talagang namulat ang mata. Ang ginawa niya po, ito po ay kanilang tinranslate into language na naiintindihan po ng lipunan. Okay? At ang advantage po ni Martin Luther, kasi po hindi po si Martin Luther ang una. Ang dami pong nag-attempt na ituwid ang Roman Catholics. Na hindi po sila nagtagumpay kasi wala pang printing press noon. But this time that Martin Luther was used by the Lord, the printing press is already available na i-print yung kanyang 95 theses at kumalat
sa society. And everyone was awakened doon sa mga kasinungalingan. Akala ko, tamang-tama yung practices ko, niloloko lang pala ako ng mga ito. No? So, yun po ang nagpasimula ng Protestant Reformation, and the Roman Catholic became so hostile against Martin Luther. Okay? So, hindi po ito tinanggap ng Roman Catholic at naging mitya ang pangyayaring ito ng pasimula ng tinatawag nating Protestant churches. Kaya kapag may nagsabi sa inyo, ano kayo, mga sulpot lang kayo, galing din kayo sa Roman Catholic Church. Sa Roman Catholic kayo nang galing, that's not true. In fact, hindi tayo doon galing. No? So, ang totoo niyan, humiwalay tayo doon. Why? Because they're no longer founded on Scripture. Okay? And since if the church is founded in Scripture, that means hindi tayo rooted sa Roman Catholic na hindi nagtuturo ng tamang turo sa Biblia. No, we are rooted dun sa apostolic teachings na tinatawag. No, we never came from them. No? Historically, yun po ang kanilang sinasabi. Pero ang totoo po niyan, matagal na pong iniwan ng Roman Catholic ang biblical na katuruan, kapalit ng kanilang pamamahala. So the Reformers came up with 5 slogans that became the battle cry of the Reformation to distinguish their differences with the Roman Catholics. Kaya ito pong 5 solas or 5 solae, ito po ang battle cry ng Reformation at ito po ang patuloy na battle cry ng Kristiyano magpahanggang ngayon. Dapat. Okay? So, anong aral po ang makakatas natin sa kasaysayan? Ang kawalan po ng mataas na pagpapahalaga sa salita ng Diyos ay nagdudulot ng pagkapahamak at pagkawasak. Sinamantala po ng mga bulaang tagapamuno ang ignorance ng kanilang mga nasasakupan. So, sa paanong paraan po nila inabuso ang mga tao? Ang mga Bibles po at ang mga pagdaraos ng misa during that time ay nasa wikang Latin lamang, kaya hindi po naiintindihan ng mga karaniwang mga mamamayan. And this led to the deceptive teachings and practices. Ano pa po ang nangyari? Ang katungkulan po bilang pare ay hindi lang laan sa mga nakapagtapos sa seminary, kundi maging sa mga may pambayad. Kasi syempre, leader ang church So mataas na posisyon kapag ikaw ay priests. So ano pong nangyari? Binibili po nila yung tungkulin. Kapag ikaw mayaman, dapat priest din ako. Magkano yan? No? So nagkaroon po ng ganoong bahagi. So ano pong resulta nun? So yung kanilang tagapagturo ay hindi naman talaga nag-aral ng Biblia at wala naman talagang pakialam sa Biblia, anong ituturo nila? No? Ang intention nila is to abuse the people and to remain in power. So what do you expect to hear from the church? Naintindihan po natin, God's word is not heard inside the church. Okay? At ang salita po ng Pope ay itinuturing na mas mahalaga pa at mas makapangyarihan sa salita ng Diyos. Natatawa ko, minsan nakikita ko yung mga videos na nagsasabi, ang Roman Catholic Church ang bumuo ng Scripture. That's not true, mga kapatid. No? The Scripture, the church is founded in Scripture. That means, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, no, sa buhay ng mga mananampalataya ay ang Scripture. Yan po ang tandaan natin, mga kapatid. Hindi tayo binuo ng tao. Okay? Tayo po ay binuo ng salita ng Diyos. Kinabayan, pinagsama-sama, tinuruan, at sinustain ng salita ng Diyos. So, the Protestant Reformation was a call to go back to biblical Christianity. Yun po ang ibig sabihin ng Reformation. Na ngayon, meron na po tayong laya na magtanong at pag-aralan. Teka, Pastor, nasa Bible ba yan? Yan ba talaga ang sinasabi ng Bible? No? Because I am not speaking Latin. No? I'm not speaking a language na hindi natin naiintindihan. And the Bible were translated into many languages para abutin ang bawat tao. At patuloy pa itong natatranslate sa iba't ibang lengguwahe at tribo. No? So, habang marami sa ngayon po ang nagpupumilit na pababain ang value ng sound theology at sound doctrines, no? Isinakripisyo po naman ng mga reformers ang kanilang komportableng katayuan. Okay? Sa galit po ng Roman Catholic kay Martin Luther, siya po ay binawian ng tungkulin,
pinagtangkaang patayin, at marami po sa reformers po ay inagawan ng mga lupain, no? Yung iba sa kanila ay pinagsusunog, pinagpapatay, no? Just because of that desire to go back to Scripture. Dahil isinusulong po nila ang totoong itinuturo ng salita ng Diyos. Kaya bago po natin sabihin na hindi mahalaga yung Bible, hindi mahalaga yung yung Sunday school, hindi mahalaga yung theology, naku, pakialam ko dyan. Mahalaga, nagmamahalan tayo. And Jesus is enough. No? Ngayon, pag tinanong mo, who is Jesus? My Savior. Paano siya naging Savior? Well, He is God. Are you sure that He is God? How do you know? No? What you're doing already is theologizing. No? So you're already presenting a doctrine. The point is, hindi natin pwedeng ihiwalay ang ating mga sarili sa itinuturong doktrina ng salita ng Diyos. We can never escape it. Kaya bago natin sabihin na hindi mahalaga itong mga bagay na ito, pag-aralan po muna natin ang kasaysayan. At makikita natin, mayroong mga tao nagbuwis ng buhay, nagbuwis ng lahat para sa kanila, para maibalik sa atin ang karapatan at pribilehiyo na pag-aralan ang salita ng Diyos. You are no longer ignorant of God's Word today because God used these reformers. Praise Him. Praise the Lord. Kung wala pong reformation, ano pong maririnig nyo sa pulpito ngayon? Ewan ko na lang. No? But one thing is for sure, you will be hearing the Word of God every Sunday because the Lord has been so gracious to all of us. Na mga kapatid, so isinakripisyo po ng mga reformers ang kanilang komportabling katayuan at kaligtasan para mabawi ang mga katotohanan na ninakaw ni Satanas mula sa Christian Church. At dito po natin makikita ang kahalagahan ng unang haligi ng Reformation na kung tawagin po ay sola scriptura. Yung sola po ay Latin word for solo, okay? Or alone. Diyan po nanggaling yung word na soloist, at yung scriptura naman po ang ibig sabihin scripture or Bible. So, ibig sabihin niyan, the Bible alone. The Reformers believed that the Scripture stands alone as sufficiently authoritative. Ito ang pinakamakapangyarihan at may karapatang manguna sa iglesia. No? At hindi ito nakadepende sa validation ng Pope. Hindi ito kailangang ipa-approve kay Pope at sa kahit kanino mang tao, no? O kahit sa kanino mang council. At hindi pwedeng ipantay sa kahit anumang supplementary document at hindi pwedeng ipantay, ihambing sa mga tradisyon na nakasanayan ng tao. So, pag-aralan po natin ng mas maigting pa itong sola scriptura ngayong araw na ito through the lens of an Old Testament passage na binasa po sa atin ni Ate Angie kanina. So, keep your Bibles open to Deuteronomy 32:46 to 47. Okay? Buksan nyo lang po ang Bible nyo sa bahaging iyan. He said unto them, take to heart all the words by which I am warning you today, that you may command them to your children, that they may be careful to do all the words of this law. For it is no empty word for you, but your very life. And by this word you shall live long in the land that you are going over the Jordan to possess. So una po sa bahaging ito mga kapatid, tinuturuan tayo ng Diyos. Inuutusan tayo ng Diyos that we commit our hearts to God's Word. Sabihin niyo nga po, commit. No? Commit your heart. Ano po ang keyword dito sa main text na binabasa po natin? Ano po yung paulit-ulit na binabanggit sa palagay po ninyo? Ano po yung nakita nyo na repeatedly mention? Obey, o ano pa po? Marami kayong makikita dyan. Command, ano pa po? Okay? Words. No? So, ang keyword po sa talatang yan, yung major na keyword, is yung salitang words. Okay? Now, kaninong words? Whose words? In context, mga kapatid, ang tinutukoy po dito ni Moses, this is Moses speaking, at ang tinutukoy niya po ay yung prophetic song na kanyang kaaawit lamang. Kapag tinignan niyo po yung mga naunang bahagi, Moses was singing a wonderful song. Okay?
So he publicly read it. Ito po ay binasa niya publicly, pero in context din mga kapatid, ito po ay applicable sa kabuuan ng mga salita na ipinagkatiwala, ipinahayag po ni Moses sa Israel. Kaya po sa verse 46, ang sabi po doon, all the words of the law. Okay? All the words of the law. Ang tawag po ng Israelite community dito ay Torah. Sabihin niyo nga po, Torah. Okay? Ang Torah po ay nasa inyong mga Bible. Ito po ay books of the law. Okay? Composed of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay? Pero ito ay hindi lamang po naglalaman ng kautusan ng Diyos, ito rin po ay naglalaman ng kasaysayan ng bayang Israel. Okay? Now, pag sinabi po nating Torah, ang ibig pong sabihin niyan literally sa Hebrew ay to instruct. Okay? Ituro. Yan po ang ibig sabihin niyan. Kaya ngayon, napapakamot po ako ng ulo kapag may mga Kristiyano, may mga nagkiklaim na, Christian ako, Christian ka rin, ako din. Pero ayaw mag-aral, no? Minsan mapapakamot ka ng salita, no? Kasi naniniwala po ako, ang kawan ng Diyos po ay tinawag para mag-aral. Okay? In fact, ang ibig pong sabihin ng disciple ay mag-aaral. It came from the Greek word mathetes. No? And we know what happens kapag tayo po hindi nag-aaral, no? Sasapitin natin yung dinanas ng mga mamamayan during the time of the Eastern-Western conflict. Na mga kapatid, tinutukoy po ng salita ng Diyos, tinutukoy po nitong Torah, ang salita ng Diyos na nagsisilbing gabay sa kanyang kawan. So, Paul affirms that these words, ang sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 10:11, sabi niya, these words were written down for our instruction. Hawakan niyo nga po yung Bible ninyo, no? Alam niyo po kung ano yung Bible na yan? This is your guide. Okay? It was written to guide you. No? Is the Lord your shepherd? No? Are you hearing the shepherd's voice every day? That's a very important question. Okay? Kaya lang po, ang problema ngayon, maraming Kristiyano na hindi nagbabasa ng Bible. Kasi ang akala ng maraming Kristiyano, ang Panginoon ay nangungusap directly sa ating mga espiritu. Yung tinatawag nating direct revelation. No? The direct revelation existed and it is an apostolic gift. Yun po ay binigay ng Panginoon sa mga apostol, binigay ng Panginoon sa mga propeta during those times na ang Bible ay hindi pa kumpleto. No? But right now, we have the complete and sufficient Word of God. What does it mean when we say complete? No? Kung ito'y kompleto, ibig sabihin lahat ng ating pangangailangan upang lumago, upang magabayan sa ating pananampalataya ay naririto. Okay? And for that reason, prophets no longer exist today. Although a lot of people still claim to prophesy. No? But no problem kung iyong prophecy ay biblically founded. Pero kung yan ay imbento mo lang, at nanggaling sa iyong kaisipan at damdamin, ang akala ng maraming tao, yung kanilang damdamin ay katumbas ng salita ng Diyos. No? So, yun po ang kaisipan na namamayani po ngayon sa simbahan. Kaya ang ibig sabihin po, kapag yung damdamin naman po pala natin ay tinatouch ng Panginoon para tayong magabayan, what's the need of opening your Bible? What's the need of reading your scripture? So that's not sola scriptura. The Bible becomes alter scriptura. It's an alternative. Pag tinatamad ka, Lord, mangusap ka sa akin, I will keep silent. Okay, Lord. No? Pinakikiramdaman natin ng Panginoon. At kung minsan, ang ginagawa po natin, nagrereklamo pa tayo sa Panginoon. And we say, Lord, bakit mo ko Lord, I need your guidance. Why are you silent? God is not silent. You're not just opening your Bible. Lord, I cannot hear you. Then read the Bible aloud. Naintindihan po natin? Yun ang problema po eh. No? Maraming lalapit sa atin claiming to be pastors, to be prophets, to be apostles of this time. Go to Africa, mga kapatid, and you will find kung gaano katragic ang dinadanas ng mga Kristiyano na hindi naniniwala sa sola scriptura. Na ang Bible ay alternative doon sa feelings ng mga pastor. Okay? Dahil naniniwala sila na ako'y sinasapian ng banal na espiritu. And whatever I say is true. No?
What do we see in Africa? Okay? Baptism. Yung pastor, iinumin yung tubig, ibubuga sa muka ng miyembro. Where do you find that in Scripture? But the members are so glad. I'm baptized. I'm baptized. Hindi baptism yun. That's COVID risk. Napakaraming unbiblical practices. No? I have heard about a pastor, a famous pastor who went to Singapore, no, at one time and then preached there and said, okay, announced to the congregation na nag-prophesy that the main pastor of that church, hihiwalayan yung kanyang asawa. Dahil merong nilalaan sa kanya ng ibang babae na makakatuwang in front of congregation. Wow. And thankfully, the pastor of that church who invited him was wise enough para kalabanin yung kanyang sinabi. Because the Bible is not teaching that. No? The Bible wants you to protect your family and to be faithful to your spouses. That's not the word of God. But that prophet feels the Holy Spirit, quote and quote, and prophesied that way. You see kung gaano tayo ka-dangerous kung hindi Biblia ang ating gabay? So we always have to be asking, Lord, is that true? Is that biblical? Yan ba talaga ang tinuturo ng Scripture? No? Because we are meant to be ruled by Scripture. So, ang sabi po sa Deuteronomy, take to heart. Take to heart. Itong take to heart po is also translated as lay your heart. Ilagak mo ang iyong puso, or set your heart, or commit your heart. Yan po ang ibig sabihin niyan, take to heart. At ang salita po namang heart dyan ay hindi lang po tumutukoy dun sa heart natin na binibipi natin at tumitibok-tibok kapag tayo in love at kapag tayo nasobrahan sa kape. No? The heart na minimension po dyan pertains to our inner being. It pertains to our will, to our emotion, to our mind. Mind, will, and emotion. So, ang direktang kahulugan po ng take to heart ay be ruled. Pangunahan ka, seryosohin mo, pangunahan ka at pamunuan ka. Be ruled by what? Be ruled by what? Ang sabi, all the words ng Scripture at sabihin na, favorite verse ko to. Ay, ito life verse ko ito, no? At ako man po ay nasadlak sa ganyang prinsipyo, no? Pero let it change now, mga kapatid, kasi we are not taught and encouraged in Scripture to elevate one Scripture over another. No, ang gusto po ng Panginoon, pahalagahan natin ang kabuuan ng kanyang kapakautusan. Hindi po tayo namimili ng susundin. Ay, eto okay to, kaya ko to eh. Ay, eto Lord, hindi ko kaya yan eh. Huwag muna yan, eto muna. Ito tungkol sa blessing to eh, Jeremiah 29:11 to eh. No? Pag tungkol sa suffering, ang sabi, you will suffer because of me. Ay, ayoko niyan. No? So, what does that mean? We are not being ruled by Scripture. We are ruling the Scripture. No? We are determining kung ano ang karapat-dapat pakinggan at sundin. Pero ang sabi sa atin ni Moses dito, take to heart all the words. No? So, we ought to place high importance on the whole Bible. Sabihin nyo nga po, whole Bible. Okay? So, wala tayong favorite lang. Wow. No? Kaya basta John 3:16 lang, sapat na. Hindi po ba? That's why we palayo sa pagkakasala. Hindi po ba? Why? Because we ought to be ruled by it. You are not the boss of your life. Okay? God is the boss of our lives. At kung anong kanyang sabihin, doon dapat tayo nagpapasako. No? So, mga kapatid, iyan po ang una. Commit your heart to God's Word. And let's continue. Tinuturuan din tayo ng Diyos ngayon to commit the next generation to God's Word. Commit the next generation to God's Word. So, mga kapatid, hindi po sapat na pinangungunahan lang tayo ng Scripture. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos ngayon, inaasahan din tayo ng Diyos na pangunahan ang mga susunod na henerasyon sa pamamagitan ng Scripture. What are we teaching our children? No? Masyado na po tayong kampante sa mga institution. I believe DepEd is also doing a great job in teaching our children. No? I believe our Sunday School department is also doing its part para ma-disciple ang ating mga anak. Pero ang pangunahin pong
gampanin ay nakaatang po sa balikat ng mga magulang. No? So, we are partners in this. Ano pong natututunan nila from Monday to Friday? No? Nakakalungkot, may mga churches, pagdating ng Sunday, hindi pa rin Bible ang kanilang maririnig. Kawawang mga bata. Hindi po ba? Ang sabi po, that you may command them to your children. Iutos nyo sa inyong mga children. Hindi po sinabi, para may option ang mga teacher ninyo. May option ang inyong mga anak. No? Kung gusto nilang maniwala sa evolution, di okay lang. Pero kung gusto nilang maniwala sa Bible that God created everything, heavens and earth, no? Di okay din lang, optional. Ganun po ba ang sinasabi? That the Bible is optional in the alam mo, God created the heavens and the earth, and also God created humans. Okay, they created them, male and female. Ay, si mama naman, napaka-outdated. Modern time na ngayon. May LGBTQ na. May hanggang letter Z pa nga. Di po ba? But that's not the teaching of Scripture. No? Ang gusto ng daigdig na ito, i-embrace natin yung kasinungalingan nila. And what I'm concerned during this moment is that even the formal institution are accepting it, no? The same formal institution na nagtuturo na merong Y and X chromosome are also opening the door for the lie, no? So naintindihan po natin mga kapatid, so much more. In America po, kamakailan po, meron pong isang kabataan, isang estudyante who identifies as a cat. At hindi po siya sinasaway ng kanyang teacher. Bakit? Ayaw ng teacher saklawin yung kanyang karapatan. So hayaan mo siyang maniwala sa kanyang kasinungalingan na siya ay pusa. Nakita niyo kung gaano kalala yun? Eh paano kung may pumasok na Doberman na estudyante? No? At saka paano kung walang anti-rabies ang mga estudyante? Hindi po ba? You see mga kapatid, ano? The formal institution will just zip their mouth. Why? Mababash ako eh. No? Magagalit sa akin yung community. Hindi po ba kapag ito'y binanggit ko? So hayaan mo na silang magpatuloy doon sa kanilang imahinasyon. Don't teach your Bible because your Bible is so cruel against this community. Ano? So, you see mga kapatid, this is what we're getting in our world today. Pero mga kapatid, the Lord expects a Christian to regard the Bible as the primary curriculum of instruction, more important than any books that our children will ever read. So inatasan po tayo ng Diyos na ipasa ang kanyang salita sa ating mga anak. Anong sabi? That they may be careful to do all the words of this law. So clearly, ang objective po dito is not just for knowledge but also for obedience. No? Tinuturuan dapat natin yung ating mga anak na sumunod sa salita ng Diyos. So clearly, God holds the parents accountable to the task of teaching the Bible to their kids. Hindi yung kapag napariwara yung bata, yun naman kasing church na yan eh. Ayaw ayusin yung sistema ng Sunday school. Eh kasi naman yung pastor eh. Eh kasi naman yung mga mga leader. No, the primary responsibility is with the parents. And you know, there's so many ways that you can explore now. Kamakailan po na-discover po namin yung isang Bible app, na Bible trivia app. At na-amaze po kami kung gaano siyang ka-effective na i-engage yung isipan ng isang paslit patungkol sa Bible. Tatanungin mo lang siya eh, how many tribes are there in Israel? Tapos may choices, magbigay ka ng 2. At sasagutin niya, kapag tama, di tuwang-tuwa siya. Kapag mali, edi bawi sa susunod, ano? Pero ang kasunod, bago ka sumunod bago ka tumalon sa next question, ang sasabihin sa iyo ng anak mo, what's tribe? Ano po yung tribe? And then you get to explain what a tribe is. No? Nabanggit mo yung how many days bago nag-resurrect si Jesus Christ. So manghuhula siya. Pero bago ka umusad, tatanungin ng anak mo, what's resurrection? Now you get to explain and discuss with your child kung anong ibig sabihin ng resurrection. You see, there's so many ways.
Hindi natin kailangan maging professional teacher para alalayan yung ating mga anak sa Bible, mga kapatid. So I encourage you to do the same. So mga kapatid, hindi lang para makadagdag sa kanilang kaalaman, kundi upang gawing pamantayan sa kanilang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. And lastly, mga kapatid, commit your life to God's Word. Okay? Ang sabi po ng Diyos dito, it is no empty word. It is no empty word. Ito po ay nangangahulugan din na not unworthy of our attention. Okay? Or must not be taken lightly. Hindi pwedeng biru-biruin. Hindi pwedeng isang tabi. No? Ang sinasabi ni Moses dito, this law, this scripture is worthy of your full attention. Okay? Pero ano po nangyayari sa mga Bible natin sa bahay? Okay? Naalikabukan. No? Minsan papatungan pa natin ng kape. Hindi po ba? Ginagawa natin, anong tawag doon? Ano yung platito? Coaster? Hindi po ba? Maganda rin yung maraming Bible. Kung kayo po maraming Bible, maglagay kayo ng isa sa CR, maglagay kayo ng isa sa pintuan, maglagay kayo ng isa sa sofa, maglagay kayo ng isa sa kwarto, maglagay kayo ng isa sa kotse, no? Kung kayo ay tumatambay sa bubong, maglagay din kayo ng isa doon, no? Para you will always be reminded, kahit saan kayong sulok ng bahay ninyo, makikita nyo may Bible na nagpapapansin. And you will be reminded that it is worthy of your attention. So, ibig sabihin, karapat-dapat ang salita ng Diyos sa ating pansin, sa ating atensyon. At binigyan din pong diin sa 2 Timothy 3:16 na ang scripture ay profitable. Sabihin nyo nga po, profitable. Ibig sabihin, kapakipakinabang. Kahit ayaw nating pakinabangan kung minsan, the Bible asserts that it is profitable for teaching, for reproofing, for correction, and for training in righteousness. So binanggit din sa talata na ang buhay ng kawan ng Diyos ay nakasalalay sa kanyang salita. Ang sabi po ni Moses, this is your very life. Hawakan niyo po yung inyong mga Bible. Pwede niyo po bang yakapin yung inyong mga Bible, ilapit lang po sa inyong dibdib. At sabihin po ng buong puso, ito ang aking buhay. At kung wala po kayong Bible, hindi pa huli, malapit na ang 13th month pay. Bumili po kayo ng pinakamagandang Bible na pwede niyong mabili. No? Because that is your very life. So, babudgetan natin yung ating maintenance, babudgetan natin yung ating mga gamot, babudgetan natin yung ating mga expenses, yung ating mga road trip, yung ating mga family reunion, yung ating mga birthday, ating mga celebration. Pagdating sa Bible, merong libre. No? Alam niyo po ba kapag bumibili kayo ng Bible, you are also supporting the missions? You are also supporting the gospel, the spread of the gospel to other nations, to other tribes. No? So pay your Bible. Buy one. And love your Bible. Okay? 3 milk tea lang yun eh. Hindi po ba? So it is profitable. At binanggit din po sa talata na ang buhay ng kawan ng Diyos, sabi, your very life. Ang ibig pong sabihin nito, once you depart from the word, you are as good as dead. Kung ikaw hindi na pinangungunahan ng salita ng Diyos, ikaw ay patay. Yun ang sinasabi ni Moses dito. Ipinahayag po ng Diyos ang kanyang sarili sa 2 pangunahing kaparaanan. Una, through the scripture. Okay? Scripture is the words of God. Pero hindi pa nakontento ang mapagmahal na Diyos. Ever since the beginning of time, the Lord has been wanting to build relationship with us. No? Hindi pa nakontento sa kapahayagan ng kanyang salita sa pamamagitan ng mga propeta. Ang sabi niya sa kanyang tanging anak, you are the best that I could offer. Okay? Pinadala niya, isinugo niya si Jesus. No? The Word of God, the Logos of God, para ipahayag ang kanyang sarili sa atin. So kaugnay po nito, tinatawag po ni Apostle John, si Jesus, ang tawag po ni Apostle John kay Jesus, the Word of Life. Jesus, you are the Word of Life. We see that in 1 John 1:1. Ang sabi po,
We proclaim to you the one who existed from the beginning, that's Jesus Christ, whom we have heard and seen. We saw him in our own eyes and touched him with our own hands. He is the word of life. So that's why Jesus claims to be not only the way, hindi lang po siya the way, hindi lang po siya the truth. Ang sabi niya, I am the life. John 14:6. So ang ibig pong sabihin mga kapatid, nakasalalay po sa Kanya at sa Kanyang salita ang ating mga buhay. You want to live? Do you want to remain alive in the Lord? We need Christ and His words. At ganun din po ang paniniwala ni Apostle Peter. John 6:68, ang sabi po ni Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Ang sabi ni Pedro, saan naman kami pupunta? Kanino naman kami sisilong? Maliban sa iyo, Jesus, dahil taglay-taglay mo ang buhay na walang hanggan. At sa huling bahagi po ng ating talata, ang sabi po, by His word, you shall live. By this word, you shall live long in the land. Sa Old Testament po, ang pangako po tungkol sa is a promise reserved only for those who take the scripture to heart. Hindi po yan pangako para sa lahat ng tao. We have to look at the context and we will see that this belongs to those people who take the word of God to heart. Are we taking this seriously? O kapag gusto lang natin? Kapag discomforting, kapag inconvenient na sa ating buhay, ayaw na natin. Balik na naman tayo sa Jeremiah 29:11. Na bagamat napakagandang pangako at totoong pangako ng Diyos, hindi lang po yun ang scripture. Mga kapatid. At sa New Testament naman po, Jesus Christ promised the same thing. But not just long life. Ang ipinangako po ni Jesus ay eternal life. Buhay na hindi nagwawakas. Hindi po ba? At kanino niya po yun ipinangako? It belongs to those people who take Him seriously. It belongs to those people who belong to Him. At kinikilala po ni Moses na ang Diyos na Diyos po ang tanging pinagmumula ng kanilang buhay. This God is life, and this God is the Word. This God, therefore, with His words, is life. Ganon din po ba ang tingin natin sa Scripture? Pag sinabi po natin na this Scripture is my life, ang ibig pong sabihin nun, kinikilala po natin na hindi natin kayang mabuhay ng walang Bible. Ganon po ba tayo? So, ang ibig pong sabihin nun, ayaw nating palipasin ng isang araw, isang linggo, nang hindi man lang nakakapakinig ng salita ng Diyos. Why? Because this is our life. This is our nourishment. Ang sabi po sa Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So mga kapatid, binibigyan po tayo, sa palagay niyo po, bakit po kaya pinahintulot ng Diyos ang deformation ng church? Bakit kay Lord, ba't mo kailangang ba't kailangang masadlak, hinayaan mong masadlak itong mga kawawang mamamayan na ito doon sa kasinungalingan ng kanilang mga tagapagturo? No? Why did that happen in history? Well, we thank the Lord for Reformation, but what's the need of that deformation stage? Bakit nagkaganon ang simbahan? Bakit nawasak ang simbahan? Perhaps God wants us to teach a valuable lesson in history. At ano po yung lesson na yon? Since humans are imperfect, we are bound to fail. Our words are empty. Our leadership is inferior. Therefore, the church must be led by the Word. Binigyan po tayo ng sample kung anong pwedeng kahinatnan ng simbahan kung hindi na po naghahari at napapakinggan ang salita ng Diyos. So we have that in history na maaari po nating balikan.
Sa pamamagitan po ng mga reformers, binawi po ng Diyos ang foundational truth nating mga Kristiyano, at isa sa mga ito, ang sola scriptura. Sola scriptura separates true Christians from those who are only pretending. Because a lot of Christians or a lot of people today will claim to be Christians, will claim to be pastors, but don't really mind the Word of God. They put less value, very little value on the Word of God. Sa John 8:31, ang sabi po ni Jesus, "If you abide in my word, you are my true disciples." So we have to check, Lord, am I a true disciple? Then let's go back to John 8:31. Am I abiding in God's word? Ginagabayan po ba natin ang ating mga anak, ang ating mga pamangkin, ang ating mga estudyante, ang mga bagong henerasyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos? At ang mga buhay po ba natin ay nakabatay sa salita ng Diyos? We thank the Lord for the reformers. And we thank the Lord for the Reformation. For this wonderful blessing that we all have right now. Today, the Bible is open for all of us to read, for all of us to study. No? Hindi lang ito laan para sa mga seminarians, hindi lang ito laan para sa mga scholars, no? Kahit ang mga simpleng taong kagaya natin ay may kakayahan na unawain ang Biblia, no? Sa tulong ng banal na Espiritu. Panginoon, salamat po. Pagdakila sa iyong pangalan, Panginoon, sa iyong kataas-taasang pangalan. Salamat po sa iyong salita na makapangyarihan. Sa pamamagitan po ng iyong salita, nilikha mo ang langit at lupa. At sa pamamagitan din po ng iyong salita, ipinahayag mo ang iyong mabuting balita ng kaligtasan sa amin. At sa pamamagitan pa rin ng iyong salita, Panginoon, kami po ay binabago po ninyo sa araw-araw. At Lord, namumuhay kami ngayon sa panahon kung saan napakaraming lason sa paligid, Panginoon, kapag binuksan namin ang aming Facebook, kapag pinakinggan namin ang mga boses sa paligid, Panginoon, lahat ng karamihan, Panginoon, sa aming mga maririnig ay mga katuruan, mga bagay na tumataliwas sa iyong salita. At Lord, bigyan niyo po kami ng puso na buong ingat na pinag-aaralan at tinatanggap ang iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpasakop dito at magpanguna dito, Panginoon. Magpalid, Panginoon, sa iyong salita. Lord, we can never imagine, Panginoon, kung anong kasasapitan namin kung hindi, Panginoon, nagkaroon ng Reformation. At kung hindi mo nabawi, Panginoon, ang mga katotohanan na taglay-taglay ng at maniguro na lahat ng aming naririnig at pinaniniwalaan at ipinamumuhay ay naaayon lamang sa iyong salita. Because your word is complete and your word is sufficient. And your word stands alone as our guide in this life. We give you all glory and praise in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Good morning.
In my weakest moments, in my darkest hour, you're the God who hears me when I'm crying out for help. When my faith is shaken and I'm all struck down, you're the God who sees me, you're the God who saves. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. In your lavish kindness, I've been washed in grace. You're the God who loves me, can't keep it to myself. I wanna shout your story, I'm gonna sing your praise. You're the God who's mighty, you set my heart ablaze. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. Sing, we bless you, Lord. I will bless you, Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. And I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say, and I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face the day, for you are strong to save, and I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say, and I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. Sing, we bless you, Lord. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. Oh, oh, and I can face the day, for you are strong to save, and I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say, and I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face the pain, for you are strong to save, and I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say, and I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord, I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord,
I will bless the Lord at all times. Praises be to God. Ay. Napakasarap ng pakiramdam natin every time na makapakinig tayo ng salita ng Diyos. Ito kasi ating armor, ito ating nagsisilbing strength para harapin ang panibagong bukas. Salamat sa ating butihing pastor sa pagpapagamit, sa paghatid ng mensahe ng Panginoon. At sa ating kapatid na si Chad, salamat sa pagandog ng napakagandang awitin para sa ating Panginoon. At para sa bahagi ng pagkakaloob, atin pong basahin ang unang Kronika, 16:29. Kilalanin ng lahat, maluwalhati niyang pangalan. Bawat isa'y lumapit at siya ay handugan. Sambahin si Yahweh sa diwa ng kanyang kabanalan. Pagkatapos nating purihin, luwalhatiin, sambahin at dakilain ng ating Panginoon, ating ibalik sa Diyos sa pamamagitan ng ating kakayanan sa pagkakaloob. Nawa ito ay maging kalugod-lugod sa Kanya. At habang umiikot po ang ating offertory baskets, narito po ang ilang paalala. Para po sa Thanksgiving, sa mga may nais na magpahayag ng kanilang pasasalamat sa ating Panginoon, lagi po tayong merong 2 slots. Maaari po nating i-message si Sister Nell. At para sa tithes naman po, ay may 3 po tayong pamamaraan. Pwede pong GCash, bank transfer, at doon po sa ating wallet or envelope na nasa likurang bahagi. Huwag lamang po nating kalimutang isulat ang ating pangalan sa logbook. Sa mga ministries naman, sa mga may nais na magpahayag ng paglilingkod sa alinman sa ating ministries, maaari po nating i-approach ang mga sumusunod nating kapatid. Si Sister Cathy for a blessed voice, si Sister Alje for our tech team, si Sister Carlene for presiding, at sa mga nais naman po maghandog ng awit, merong boses diyan para handugan, o kahit nga raw, sabi nga ni Pastor, kahit na sintonado, hindi naman yun ang tinitignan ng Panginoon. Yung desire na magbigay ng kagalakan sa Panginoon, pwede po nating lapitan si Sister Ann. Paalala rin po, prayer and worship night every Wednesday po at 7 p.m. TU Thursday, every 7 p.m. din po. Every Thursday din po, 7 p.m. via FB Live. Cell group every Monday at 7 p.m. Pwede po nating i-approach si Pastor or si Cathy para sa link ng ating cell group. At ngayon naman po, sama-sama po nating ipanalangin ang ating mga kaloob. Sa iyo, dakilang Diyos, aming Panginoon, Hari ng mga hari, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong presensya sa buhay namin, sa bawat isa sa amin. Tanggapin niyo, Panginoon, ang aming handog na pagpapakita ng aming papuri at pasasalamat, Lord, sa inyo. Hindi man ito sapat, Panginoon, pero ito'y pinagkakaloob namin ng tapat. Pagpalain niyo po ang bawat isang naririto, pagpalain niyo po ang bawat buhay. Gawin niyo po buhay na naririto, gawin niyo po itong makabuluhan,
para sa iyo lamang ikaw lamang po ang aming makita, Panginoon. Pangunahan niyo po kami sa araw-araw, Lord, sa aming sa aming pag-iisip, sa salita, sa gawa. Ikaw lamang po, Lord, ang aming maitanghal sa buhay namin. Bigyan niyo po kami ng tapang, Panginoon, na maihayag ang inyong salita at makita nawa ng mga tao sa paligid namin. Ikaw, sa puso namin, sa aming mga gawa, Panginoon, masalamin ka po sana nila sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan mo na aming Panginoong Hesukristo, kasama ng banal na Espiritu Santo. Amen. Po, isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. So dalhin po natin yung pagtuturo ng Panginoon sa atin po, sa mga panahon po, sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. Kapag tayo po ay nalulungkot, nalilito, nag-aalala, at humaharap sa iba't ibang hamon, we have the Word of God, we have our Shepherd guiding us through His Word. Okay po? So, sa pagkakataong ito, itaas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po ang basbas na nagmumula lamang po sa ating Panginoon. Sa Kanya, kalimutan ko yung unang word. Paumanhin po Sa Kanya na makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at nang may kagalakan sa Kanyang kalwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kapamahalaan, kadakilaan, kalwalhatian at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Bloopers. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganon din po sa ating mga kapatid na kasama po nating nananambahan sa araw na ito online. Okay? Tuloy na po yung ating church-wide retreat sa December 10 to 11. Hindi lang siya matutuloy kung dumating na ang Panginoon. At kukunin na tayo. So doon na tayo magre-retreat sa heaven sa ganong pagkakataon. So, meron pa tayong isang linggo, para po tayo ay makapagpa-register. So, next Sunday, yun na po ang ating deadliest line, para po sa ating registration. Maaring may mga nag-iisip po sa inyo, bakit naman parang napakaikli nung ating registration period, So sa amin pong palagay, yung isang buwan na binigay po natin sa bawat isa para makapag-isip, para ma-consider po yung ating mga activities para sa December, ay sapat na po. Siguro na ipanalangin nyo na po siya. Kailangan po namin talaga na mag-set po ng date para po yung mga organizer at yung committee po na hahawak po ng gawaing ito
ay magkaroon po ng sapat na panahon upang makapagplano po at makapaghanda. Ano po? So ina-anticipate po kasi namin na ito ay isang malaking gawain. Ano? Hindi po magiging madali na lahat kayo ay dalhin doon po sa silang. Ano po? Kaya kailangan po natin talagang planuhin ang bawat detalye, kailangan natin planuhin ang bawat hakbang upang maganap po sa biyaya ng Panginoon yung layunin kung bakit po tayo magkakaroon ng ganitong uri ng gawain. So ito po ay kaunahan matapos ang maraming mga taon nung kami ay huli pong nagkaroon ng mga ganitong mga ganitong klaseng gawain sa ating church. At alam din po natin na kayo po ay nasabik dahil maraming mga bagay that came along our way na parang nag-disconnect po sa ating lahat bilang isang pamilya, bilang pamilya ng Diyos. At ito po yung alam namin pinakatamang pagkakataon na yung na-disconnect na yon ay i-reconnect po ulit. So ito po ay isang pamilyang gawain, kaya malulungkot po kami sa counseling ministry team, sa elders po kapag hindi po namin kayo nakasama. Pero yung ilan sa atin maaaring nag-iisip, dahil, paano yon ate ay, baka wala po kaming pambayad, di ba? Parang hindi naman biro na pupunta sa isang ganon, tapos i-accommodate, ipoprovide yung lahat ng mga pangangailangan. Huwag po kayong mag-alala kasi yung 100 pesos po na registration fee ay all-in na po yun. All-in na po yun. Yun na lang po ang inyo talagang babayaran. Yung way, paano po tayo pupunta doon? Sasakay tayo aeroplano. Hindi po. Bibigyan namin kayo ng pakpak papunta doon. Hindi po. The church will provide for a transportation. Yung pagkain, yung 3 meal na sakop, ipoprovide na rin po yun sa inyo. Maliban na lang doon sa mga extra na gusto nyo pang kainin, bahala na po kayo doon. Ayun po. Tapos yung accommodation, yung lodging, bahala na rin po ang ating church doon. The Lord has blessed us so much na makapag-provide po ng ganon. Kasi po, ito na po yung treat ng church po sa atin. Kung traditionally, nagbibigay po ang church nyo ng mga Christmas packages, sa pagkakataong ito, na-realize po namin na ito pong gawain ito ay kailangan natin. Kung kaya, yun pong package po sana, na yung budget po na inilalaan po ng ating church ay idilagay po muna natin sa gawain ito na alam namin kailangan po ng bawat isa sa atin. So, lahat po kayo ay pwedeng sumama kung kayo po ay official member ng ating church at kung kayo po ay candidate for membership. So, register na po kayo ngayon kung kayo po ay nakapag-decide na, or you still have 1 more week to consider and decide, and then register po next week. At kita-kita po tayo sa December 10 and 11. Napakadami pong in-store ng Panginoon sa atin para sa araw na yon. Thank you so much po. Lang po isang bagay, baka meron pa po kayong mga queries na po you could personally approach me. Yung team ministry din po, si Ate MJ, si Ate Chelo, ako po, at si Ate Cathy. We could answer po yung queries and considerations nyo. Kung meron kayong mga hesitations po, pwede po namin kayong bigyan po ng understanding about that. Thank you so much po again. Nakaka-excite po yung ating nalalapit na retreat, Wala pong dahilan ng bawat isa para hindi maka-attend kasi ang Lord ang may invitation nun. Yung iba nga, ang dali nating pagbigyan. What more kung si Lord, At dito po, formal na nagtatapos ang ating worship service. Manatili po lamang tayong nakaupo para sa ilan pong mahalagang announcement na ipa-flash sa ating screen. Inaasahan din pong magtulong-tulong po tayo sa paglilikpit ng ating mga upuan. Maraming salamat po and have a blessed day.
the